So ito po mga idol yung isang comment doon sa isang post sa about sa mining. So ito po ang sinabi ng isang citizen. Pakinggan po natin. Mabuti lang kayo, nagsasabi lang kasi kayo ang nakaupo sa gobyerno. Kami, mina lang ang pag-asa namin para maipakain sa pamilya namin. Wala nga kayong maibigay na matatag na trabaho para sa amin. Puro kasi kayo kurakot. Kaya manahimik na lang kayo. At ito pa, ano ipakain nyo sa amin? Kahoy? So yun mga idol. About to sa trabaho ng mga idol. Sagutin kita ha. About dito sa tournament mo na to. Hindi po ako nakaupo sa gobyerno. Isa lamang po akong simpleng citizen at katutubong Palawan ng bayan ng Brooks Point. So, gusto ko rin pong magkaroon po ng boses yung mga kapwa kong katutubong Palawan. So, hindi po tayo nakaupo sa gobyerno. Ang trabaho ko po ay isa lamang akong hamak na magsasaka, naggugulayan, minsan pa sideline. At may isa po akong anak. So, sa pamamagitan po ng paggugulayan ko at pagsasideline ko nabibigyan ko naman yung anak ko. Nakakain naman kami ng 3 bisis sa isang araw. So, pinapaaral ko siya. And then, hindi naman ganun kahirap ang buhay, mga idol. Dahil, siguro sa tulong ng Panginoon na rin. So gusto ko magkaroon din ng boses ang mga katutubong Palawan sa katulad ko. Ano po? So sinabi mo dito na kasi kayo ang nakaupo sa gobyerno. Idol. Oo, sabihin na natin. Sila ang nakaupo sa gobyerno. Bakit naman ako? Wala akong ibang trabaho. Kundi yun lang ang trabaho ko. Paggugulayan. Para lang may pakain ko ang pamilya ko. Actually, noon pa man ay kahit na walang mina, nabubuhay naman tayo ng maayos, kami ng maayos, di ba? Although gusto natin yung mga anak natin na mabigyan sila ng sapat o kumbaga kakontentuhan sa buhay natin, sa buhay nila. Gusto natin sila bigyan ng mga maayos na damit, mabigyan ng sapat na pagkain. Yun ang gusto natin eh. Pero isipin mo to, idol ha. Isipin mo to. Yung mina, sa totoo lang, nakakasira ng ating kabundukan. Paano ba sisirain ng mina ang kabundukan? Simple, bubungkalin. Huhukayin yun yung lupa para lang makuha yung mga dapat makuha sa ilalim ng lupa. Katulad ng nickel. Mga hinahalo yan sa mga bakal. Wala tayong gadget kung hindi rin dahil sa mina. Tulad ng cellphone. Diba? Mga sasakyan. Nanggaling sa mina yan eh. Pero hindi naman big sabihin, idol, na pati dito sa bayan ng Brooks Point kailangan pa magmina. Marami po dito sa buong Pilipinas may mga mina na. Kumbaga nag-ooperate na. Dito sa atin, no? Dapat walang mina sa bayan ng Brooks Point kasi may naman nag-ooperate na mining eh, 'di ba? Kumbaga nagiging sapat na 'yon para masustentuhan yung ating gobyerno. Pati na rin yung mga pangangailangan ng ibang company, 'di ba? At ito pa, isipin mo ha, baka makasarili mo masyado sa totoo lang. Alam mo kung bakit, idol? Pamilya mo lang iniisip mo, pero yung pamilya ng ibang tao hindi mo iniisip. Katulad sa akin, may isa akong anak, solo parent ako. Iniisip ko yung kalagayan ng anak ko sa susunod na henerasyon.
Yung mga batang ipapanganak pa lang, mga pinanganak. Di ba? Paano na lang kung madatnan nila? Sira na yung kabundukan. At ito pa ha, katulad ng sinasabi ng mga company na mga mining company, na sila irresponsible mining. Tama, maganda yun. So ito lang maganda. Nagkakaroon sila ng tree planting. Pero masyadong mahabang panahon para magkaroon ng sapat na time o ugat yung mga puno na yan. So kailangan pa talaga ng thousands of years bago maging ganun ulit kasariwa yung ating kabundukan. So pag nagkaroon ng mina dito sa bayan ng Brooks Point, hindi na siya virgin forest. So pag nagkaroon ng baha, nagkaroon ng bagyo, may pagkakataon na magkakaroon ng landslide. At ito, kung isa kang katutubong Palawan, sana pakinggan mo to. Para sa atin to, para sa iyo to. Tayo mga katutubong Palawan, yung kabundukang yan ay ipinamana sa atin ng ating mga nunuan pa. Isipin mo, yung kabundukang yan, dyan sila kumukuha ng hanap buhay nila. Kaingin, hindi makakasira yan basta-basta ng kalikasan ng kabundukan. Hindi naman kasi nagbubungkal sa ilalim ng lupa yan Isipin mo sa tulad sa isang buhangin na hukayan mo sa ilalim. Pag nagkaroon ng kunting tubig yan, magbabar down talaga yan. Diba? Kasi bubutasin talaga yan pag nagmamining ka. Diba? Pero ito idol, ito kapatid, ito mga katipusdang kong kapalawanan dyan. Yung mining sa kabundukan na yan, nakakasira talaga. At yung ating mga kultura, so ito lang mawawala, maaalis pag nagkaroon ng mining dito sa bayan ng Brooks Point. Bakit? Hindi ka makakaingin dito sa Patag. Hindi sila makakaingin dito sa Patag. At saka, tayo, kaya natin mag-apply sa trabaho, pero yung mga katutubong Palawan sa taas, hindi nga sila makapagsulat, hindi nga sila makapaggawa ng biodata, resume, tapos sasabihin mo, yung mga nakaupo, sila lang iniisip nila, yung sarili lang iniisip nila. Uy, idol, sa totoo lang, napakababaw ng utak mo. Palawakin mo naman yung isip mo, di ba? Yung mga katutubong Palawan, mga taga-taas, mga taga-bundok, sa tingin mo, may papakain ka sa kanila dito sa baba? Uy, ano ka? Biruin mo pababain mo dito? Anong gagawin nila? Mamalimos? Magiging sapat ba yun? Sa mga anak nila? Sa pamilya nila? Hindi nga sila makapag-apply sa mga mall, sa mga company. Hirap pa nga silang kumita kung minsan pag nasa baba yung mga ibang taga-taas Mas ginugusto pa nila sa taas ng bundok. Bakit? Kasi mas maganda sa taas ng bundok. Presko na, sariwa pa yung hangin, tahimik pa. Kaya ikaw idol, yung comment mo na yan, yung sinabi mo sa comment na yan, pag-isipan mo mabuti. Huwag kang maging makasarili. Dahil wag mo lang isipin yung sarili mo. So ito lang yung maging kapu-apuhan mo balang araw. Sila ang maghihirap. So sunod na henerasyon, anong mangyayari? Anong mangyayari sa sunod na henerasyon? Pag sira na ang kabundukan natin, wala na tayong tagahawak ng baha. Kasi yung mga puno ang pumipigil sa baha. Kaya idol, sana pag-isipan mo mabuti. Kaya mining tayo. Mana, hindi mina ang ating kailangan. Tandaan natin yan mga idol.